Hello, Libra! Ito yung reading mo for the second week of October. October 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. So, mula October 8 hanggang 14 ang coverage nito. O, diba? So, tingnan natin yung mga posibilidad para sa iyo. So, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Since this is not a personal reading, do not expect too much. Kunin nyo lang yung mga nagtumutugma sa inyo para hindi masira ang beauty. Huwag magpaka-stress. Kung hindi siya nagmamatch sa iyong energy, malamang hindi talaga siya para sa iyo. Okay? And if you are new here, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Don't forget to like and follow also yung aking FB page, Instagram, and TikTok. Para sa mga gusto ng paid personal readings, all you have to do is send a private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo ay provided sa description. Okay? Libra, your lucky day is Wednesday and your lucky numbers are 24, 45, 58, 40, 17, and 53. Pwedeng i-rewind, pwedeng i-pause kung mabagal kayong magsulat ng mga lucky numbers. Hindi ko na po problema. Bahala na po kayong dumiskarte. Okay? Libra, your overall energy for the second week of October. Tignan natin. Ano ba itong overall energy ni Libra? Ako, excuse me naman yung mga aso ko na pag merong umaaligid doon sa gate. May marinig lang yung mga yan. Nagwawala na yan, nag-iingay. Pagpasensyahan nyo na, parang ano tong bahay ko. Bahay ng aso. Nakikitira lang ako dito. Bahay ito ng aso. Overall energy mo, Libra, is Seahorse Spirit. Watch and wait. Uy, mukhang this is something na dapat pakiramdaman mo o maging cautious ka. Proceed with caution. Watch and wait. Huwag muna magmamadali. Sa tingin ko, dapat tignan mo muna yung mga bagay-bagay. Kumbaga, i-test mo muna yung tubig. Kung pwede na ba lumusong. Makiramdam muna, mag-observe. O may mga time na kailangan maghintay ka, Libra. Ayan, better wait eh. Watch and wait muna daw. Huwag ka munang magmadali. No? Yan yung overall energy mo. So, wag maging iwasan na maging impulsive. Libra, itong second week of October. And yung possible na outcome mo, itong second week ay Lion Spirit. Be generous of spirit daw, Libra. This is a time to share, Libra. Sa tingin ko, hindi ito yung time na dapat mong itago lahat sa sarili mo. So, may mga time, Libra, na kailangan mong ibahagi kung ano itong mga maaari mong ibahagi. Maging generous ka daw, Libra. That is the outcome. Sa tingin ko, yung iba dito magiging magkakawang gawa kayo itong second week of October, Libra. Gagawa ka ng something na mapapatunayan mo sa sarili mo or mapapatunayan ng ibang tao na ikaw ay hindi maramot, no? Kung ano man ito, basta nangangamoy generosity, Libra. Pwedeng tutulong ka, mamimigay, hindi ko alam kung sa paanong paraan, pero i-express mo yung generosity mo sa kung anong way na na magiging akma para sa iyo. Yung mga pwede mong, basta lahat ng pwede mong sa paraan na kaya mong ibigay. Yan. Ito yun. No? Pwede kasing very grateful ka, Libra. Kaya sa abot ng makakaya mo hanggat
saan yung kaya mong ibigay. Kumbaga, isusukli mo yung isusukli mo sa iba yung mga magandang tinatamasa mo. Siguro marami ka nare-receive na blessings, tapos yun yung way mo para i-share sa iba itong magagandang blessings na nare-receive mo, no? So ayan, pagiging abundant, blessed, and then magiging generous ka. Gusto mo na ma-experience din ng iba, no? Kumbaga binabahagian mo sila nung mga blessing na nare-receive mo. Tingnan pa natin yung iba mo pang energies, Libra. Broken wishbone daw, Libra. Yun lang, pwedeng hindi matutupad tong wish mo. Gano'n naman talaga, hindi naman lahat ng wish natin nagkakatotoo. Diba? Maswerte talaga kung alam mo yon yung wish mo ipagkaloob sa'yo. Pero hindi laging ganun. Kumbaga, hindi araw-araw ganun. O diba? Realistic lang. O, baka lang meron kang ine-expect, Libra, at pwedeng yan. Hindi mo makukuha itong second week of October. Pero hindi naman sinabi dyan na hindi mo na siya makukuha forever. Pwedeng lang. Baka kailangan mo maghintay. Baka talagang hindi ito yung panahon na ipagkakaloob sa'yo yan. Yun lang naman yun. Yun lang yung indikasyon yan. So, hindi ka naman dapat maging bitter. Baka may kinalaman sa career mo ito, Libra. So, if you are expecting something na may kinalaman sa pagde-level up siguro sa career or may specific na target, baka yun. Baka hindi mo lang baka hindi lang talaga ano ba tawag dito, hindi siya matutupad o magkakaroon ng realization ngayong October, no? O baka hindi lang ngayong second week ng October. Malay mo, pinakamabilis humabol siya sa katapusan. Hindi ko masabi, pero pwedeng hindi lang talaga para sa panahon ngayon yan, Libra. Oo, Libra, financial pinch. So, ayan, pwedeng alat din pagdating sa financial, Libra. So, budget, kasi mukhang may alat dito pagdating sa kaperahan. A goal-oriented person. Hindi ko alam kung may encounter ka bang ganyang person o baka ito yung energy mo. Na no matter how goal-oriented ikaw, ay pwedeng hindi mo lang talaga maa-achieve itong target mo, Libra. At kung may kinalaman siya sa sa mga gusto mo ma-accomplish na gawain at hindi lang yung pwedeng sa pera. Hindi mo mahihit yung target mo. Kumbaga sa quota, alam mo yon, 2 points na lang hindi pa umabot. Pwedeng ganun, no? Nangyayari naman talaga yan. Hindi naman lahat nung naisip natin, lagi na lang, di ba? May mga tao talaga swerte, pero hindi araw-araw swerte, yun lang naman yun. May mga time na you have to work harder. Kahit na nagwo-work ka na ng hard, parang may mga time na hindi pa rin sapat, no? Kumbaga si life, tinuturuan ka niya mag-push harder. Minsan ganun parang alam mo yun, para ma-exceed natin yung mga limits natin. Minsan ganyan. Para mas mag-push harder. I celebrate everything I achieve. Hindi man alam mo, Libra, nafe-feel ko dito is may achievement ka The Ten of Pentacles. Yun yung sinasabi niya. Pero pwede kasi siguro ba for your standards or dito sa mga expectations mo, pwedeng hindi yan yung ini-imagine mo. Pero meron. Baka hindi ka lang masaya doon sa matatanggap mo. Kumbaga, gaya nga ng sabi dito, pwedeng hindi mo na-hit yung target. Yun lang. Pero mukhang meron naman.
Meron naman Libra. Hindi nga lang kasing hindi kagaya nung ine-expect mo. Pwedeng yun. Hindi lang na-hit yung expectation mo, di ba? Nine of Cups. So, trust in the flow of life, Libra. May mga bagay na kahit na anong push mo, kahit na gaya nga sinasabi ko dito, kahit nag-anong effort mo, ganong trying hard mo, hindi mo makuha, no? Kumbaga, pagka nag-hit tayo nito, hindi laging bullseye. May mga time na sumasablay tayo, pwedeng gahibla, kakaunti na lang, kagaya ng sabi ko, no? Konti na lang, di mo pa na-hit yung target. So, ito yun, trust in the flow of life, Libra. Maaring this is not the perfect timing para sa iyo, dito sa goal mo na gusto mo mangyari. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo na ma-achieve yan. Pwedeng hindi lang sa ngayon. Baka kailangan mo pang maghintay. Baka sa ibang panahon, no? No. Don't feel bad just because hindi mo nakuha yung ano ba tawag dito? Hindi mo na-hit yung quota na gusto mo. Baka masyado mo namang pinupush hard, Libra. Masyado ka naman nagiging perfectionist or yung too much ka na too much na doon sa dapat. So, may mafe-feel mo yan na kahit, yun nga, sabi ko, kahit gaano ka goal-oriented ka, gaano ka nagpupush kung talagang hindi nahihit. Pwedeng may mali, pwedeng hindi lang ito yung timing para sa iyo, no? Okay? Importante doon. Baka divine timing yan, Baka divine timing lang ibig sabihin yan, Libra. Kung hindi mo man makuha ngayon, huwag kang mag-despair. Pwede namang hindi lang talaga, kumbaga, huwag kang maghanap ng mangga kung hindi panahon ng mangga, Libra. Diba? Kung panahon nga ng pakwan ngayon, edi pakwan yung mga makikita mo dyan. Doon na, alam mo yun, appreciate mo yung panahon ng pakwan. Kung walang mangga, di yung pakwan ang i-appreciate mo kasi yan yung available sa iyo ngayon nafe-feel ko. Yun yung nafe-feel ko dyan. No? So, maging happy ka na lang muna kung ano yung meron sa ngayon. Yun lang yun. At least meron, di ba? You also have the Devil card, Libra. Pwedeng meron kang Capricorn energy na makakadeal. Something is trying to hold you back, Libra. Yung sinasabi ni Devil, ano ba ito? Ano ba yung pumipigil sa iyo? Ano ba tong bagay na hindi mo maiwan? Ano ba tong bagay na hindi mo ma-resist? Ano ba tong bagay na yung nagtatali sa iyo, pumipigil? Ayan. Sabi dyan, Libra, you are free. Hindi ka dito. Hindi ka hostage dito. Hindi ka prisoner dyan. Pwede kang umalis kung kailan mo gusto. Ibig sabihin, pwede mong baguhin yung kalagayan mo. Hindi totoo na wala kang kalayaan na gumawa ng changes o wala kang kalayaan para makaahon dyan. So, nalalagyan mo na yan. O kung ano man sitwasyon yung sinasabi na yan. Mapa-relationship man yan. Romantic o hindi. Kasi the devil, ganun yun Pag natali ka parang, di ba minsan may mga time na parang nahihibang tayo doon sa sitwasyon. Yun yung mga time na hindi pa nauumpog yung ulo mo, tapos biglang isang araw ba?
Nagising ka, o nga pala, ba't nga ba ako nagtsatsaga dito sa ano na to? Sa kumag na to, o sa sitwasyon ko na to. O yun yung mga time na magigising ka, eto yun. No? Six of Wands, Libra, oh. Ito ay card ng recognition. I am proud of what I achieve and accept my rewards. Alam mo, Libra, maging proud ka. Gaya nga ng sabi ko, pwedeng hindi mo na-hit talaga yung quota. Yung quota mo, yung standards mo, yung target mo. Pero meron kang marireceive eh. May achievement ka dito sa Ten of Pentacles, yun yung binabanggit ko kanina. At dapat ka maging proud dyan, Libra. Halimbawa, content creator ka. Hindi mo man nakuha yung sobrang daming earnings. Hindi man siguro in-expect mo, dapat by this time ganito na yung earnings ko sa FB or sa YouTube. As a content creator, blank. Pero hindi ko na, alam mo yun, dismayadong hindi ko nakuha yung target ko. Huwag kang mag-alala, Libra. Darating at darating ka dyan. No? You will be recognized. Yun yung sinasabi ni Six of Wands. So, ano lang, stay motivated at gawin mo lang yung mga dapat mong gawin. Nakikita ko, magiging ano rin. One day, magiging successful ka at makikita nila yung ano mo, yung value mo, makikilala ka dyan sa larangan mo kung ano man ito. Ano to eh, makakagain ka ng recognition dito, ayan no. Magiging mapapahanga mo yung mga tao, mapapansin ka nila. And sinasabi dito na kung hindi ka proud sa na-achieve mo, dapat kang maging proud, Libra. Katiting man yan, maliit man yung nagawa mo, is still an achievement. Yun yung sinasabi ni Six of Wands sa iyo. Kumbaga, yun ay mindset kung paano mo tignan eh. Yung na-achieve mo, Libra eh. Kung para sa iyo, mediocre ba to? Kasi may mga tao talagang matataas yung standards, no? So, pwedeng isa ka doon. At kung yun yung case, kaya ka nadidisappoint, is pwedeng masyadong mataas yung standards mo or yung expectations mo. Pero, meron ka namang na-achieve dito, may ma-achieve ka, yun yung sinasabi niyan. Alam mo, Libra, you are enough. Yun. Kung hindi ka nasasapatan, you are enough. Pwedeng hindi pa ito yung time talaga na mahihit mo yung target. Baka yun lang yun. Baka kailangan mo pa maghintay. Kagaya nung binabanggit ko kanina about divine timing. So, ano yung magiging balita naman sa love life mo, second week, Libra? Okay, may tao dito nagpapakababaw. Instead na maging matured na lang, is mas siya, matigas ulo, maigo, ma-pride. Alam mo yun. Hindi siya ganun ka-flexible. Madaling masaktan yung ego niya. Kung sino man ito dito sa relationship ninyo. Ikaw man yan o yung person mo. Okay? So, nakikita ko naman na loyal, pwedeng loyal ka sa kanya, siya ganun din sa iyo, pwedeng loyal siya sa iyo. Yun lang minsan merong mga bagay dito na feeling mo lang is may pagka-childish kasi mas inuuna niya yung pride niya kaysa magpaka-mature na lang in dealing dito sa kung ano man itong dinidil ninyo sa isa't isa nitong person mo. Pwedeng mas inuuna niya yung pride niya eh. Okay? Oo. Minsan parang ang tingin mo ang babaw ng ng mga reasons nitong person na ito. Tapos siya yung may sabi mo na baka minsan may pagka-childish or immature dahil nga yun. Stubborn, matigas ang ulo, ma-pride, no?
Pero ikaw si malakas ang pakiramdam, kaya alam mo yan, malakas ang intuition mo. Alam mong basahin itong person na to, talagang, kumbaga, ganun ka taas yung intuition mo na halos 90%, 95%. Alam mo yung likaw ng bituka. Kumbaga, alam mong nai-scan mo siya ng buong buo. Alam mo, basang-basa mo siya. No? So, yun. Yun lang naman. Yung na-issue nito, hindi lang ayaw lang magpaka-mature. No? Siya. Ma-pride, ma-ego. May mga ganyan bagay naman na gagawa ng paraan. Kaya lang, syempre, di ba nakaka-hurt ng feelings na gano'n. Ikaw, halimbawa, ikaw nagpapakahabol ka, tas yung person mo, aba, ang taas ng kilay, di ba, nagmamaganda. O yan, yung baka, gano'n naman minsan sa relasyon may ganyan. O baka naman, pareho kayong ganyan, no? Ayun lang. Walang mangyayari kung parehong hindi nag-a-adjust, parehong mataas yung pride, yung ego. Ano yung magiging closing message, outcome para kay Libra? Staying focused, Libra. Hold the course. O diba, hindi mo man na-hit yung target mo. Anong sabi ko sa iyo? Mag-focus ka lang kasi one day marirecognize din nila yan. Magiging famous ka rin. Makukuha mo yung deserve mo na recognition. Mare-reward at mare-reward ka pa rin, Libra. Oh, you have to stay dito sa iyong target. You have to hold the course. So, wag kang bumitiw dito. Mag-focus ka at pagpatuloy mo lang yung yung keep pushing. Wag kang wag kang magki-quit, wag kang aalis dito sa track mo. Keep doing what you're doing. Stay motivated and focused. Ma-achieve mo rin yan. Okay, Libra? Kung nagustuhan mo to, makakatulong. Kung ila-like at isi-share mo itong ating reading. And of course, don't forget to subscribe. Take care and good luck, Libra.